ito yung ating maging katibayan. Yung turbante po yung tinatali po sa baywang. At ating pong katibayan ay ang ating pong helmet. Nandito pa na turbante. Yung ating pong helmet. Sorry po. Yung pong ating pong pinaka-helmet, protection sa ating head, ay yung ating pong pag-asa sa kaligtasan. Okay? At yun po yung ituturo ng banal na kasulatan ng pag-asa, pag-asa sa Ebanghelyo, pag-asa sa kaligtasan. Isa pong talata ating babasahin na andito po sa Titus, at ang talata pong ating babasahin ay nasa chapter 3 at ang talata ay 7. Ang sabi po ay ganito, that being justified by His grace, we should be made heirs. Gawin tayong tagapagmana. We should be made heirs according to the hope of eternal salvation. Hope of eternal salvation. Ang sabi po rito ay sa Tagalog, chapter 3, verse 7, upang sa pagkakaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo. Mamanahin po natin ito ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, tatlong bagay po ang binabanggit po ng banal na kasulatan. Meron pa pong pang-apat. Mamaya na po natin i-discuss. Pero dito po sa ating binasa, meron pong tatlong bagay na binabanggit na may kinalaman sa pag-asa. Pag-asa sa Ebanghelyo, pag-asa ipinangangako ng Ebanghelyo, pag-asa sa kaligtasan, ang pag-asa natin na tayo ay maligtas, at ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Na tayo po ay umaasa, lalo na yung mga taga-Kolosas, sila po ay umaasa na meron po silang buhay na walang hanggan. Ito po yung pinangaral ng Ebanghelyo, ito po yung may kinalaman sa kaligtasan, ito po yung may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Ito po yung naging inspirasyon ng mga taga-Kolosa. Kaya po sila naging banal, kaya po sila naging tapat, kaya po sila nagpatuloy sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, at kaya po nagkaroon po sila ng pagsasapraktika ng pag-ibig sa bawat isa o sa bawat kapwa nila santo. Dito po sa Acts chapter 26, babasahin po natin hindi lang po verse 6, aabot po tayo sa verse 8. Ganito po ang ating mababasa. At ito po ay isa pang pag-asa, na ang pag-asang ito ay iisa sa lahat ng panahon. At itong pag-asa pong ito, hindi po ito iba doon sa mga nabasa na natin. Hindi po ito iba doon sa pag-asa ng Ebanghelyo. Hindi po ito iba sa pag-asa sa kaligtasan. Hindi po ito iba sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang ating pong babasahin ay tagpo sa kasaysayan na kung saan si Apostol Pablo ay naharap sa kanyang paglilitis. Kaharap niya po si Haring Agripa, at kasalukuyang ipinaliliwanag niya ang kanyang side kung bakit dapat siyang maabsuelto sa kanyang kaso. Ang sabi po dito sa Acts chapter 26, ganito po ang ating mababasa. Magmumula po sa verse 6, verse 7 hanggang verse 8 po ang ating babasahin. Ang sabi po ng